Ito na ata ang pinakamabigat na video na ginawa ko. Dahil sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang maselang paksa tungkol sa realidad ng isang lalaki. Malapit sa puso ko ang topic na ito at nais ko sana na maunawaan mo ito hanggang dulo. Ngunit kahit gustuhin ko man na ipaunawa ito sa lahat ng lalaking makakapakinig, imposible pa rin na maunawaan ito ng mga lalaking makikitid ang utak at walang prinsipyong sinusunod sa buhay. Ngunit bahala na, magising ang magising at manatiling tulog ang mga ignorante. Dahil sa video na ito, hindi lang generic lessons ang ibabahagi ko sa iyo, kundi isang matinding mensahe na pupukaw sa mga maling gawi at paniniwala mo. This is going to be your turning point. Dito mo maririnig ang hindi mo gustong marinig, ngunit kailangan mong mapakinggan. This video might change your life, how you think, how you feel, and how you act. Kaya wag mong sayangin ang pagkakataong ito. Wag mong isipin na basta content lang ito. Mali ka. This is a message for generations of men, lalo na sa younger generation. Ito na marahil ang pinaka-valuable na video sa channel na ito. Kaya't hiling ko ang buo mong pangunawa. Ikaw ba yung klase ng lalaki na naniniwalang ayos lang ang kumana ng kumana ng iba't ibang babae? Kung ikaw yan, you are killing your soul. You are killing yourself from the inside. Oo, alam namin na gusto mo lang magyabang. Gusto mong makita ng mundo na maangas ka. Gusto mong mag-project ng image na matinik ka pagdating sa mga babae. Kaya ganyan ang lifestyle mo. Kasi may mga kailangan kang i-impress na tao para magmukha kang maangas, para magmukha kang alpha, hindi ba? At oo, alam ko na uhaw ka sa ganyang validation. Ngunit niloloko mo lang ang sarili mo dyan. Hindi ka naman talaga masaya dyan. Your soul is screaming. It is dying. I know deep inside of you, you are empty. Dahil kaya mo nagagawa yan kasi naghahanap ka ng aruga, pagmamahal at intimate connection sa iba't ibang babae. At sa sobrang pagkabulag mo sa bagay na yan, hindi mo na alam na mali yan. Bebeltahan mo pa ako ng mga baluktot na banat para lang depensahan yang kababuyan mo. Kasi nga hindi mo na masabi ang pinagkaiba ng mali at tama. Kampon ka na ng demonyo dahil ikaw pa mismo ang nagtatanggol sa kanila. Nakakaawa ka dahil alam kong hindi mo naman ginusto yan. Inuto ka lang ng kaaway, inuto ka lang ng demonyo, binulungan ka lang na gawin mo ng gawin ang mga kababuyang yan dahil masarap. Ngunit hindi mo alam, sa loob mo may nasisirang napakahalaga. If you're engaging in promiscuity, you don't care about your soul. Isipin mo ito, mas may kasiguraduhan pa ang kamatayan mo kaysa ikasal ka. Tapos hindi mo sineseryoso ang kaluluwa mo. Ganyan na ba kalala ang kapit ng demonyo sa'yo? Tingnan mo yung mga tauhan sa Biblia, yung mga lalaking namamayagpag sa tagumpay nila. Libog ang nagpabagsak, libog ang sumira sa kanila. At hindi mo pwedeng idahilan dito si Solomon na maraming naging asawa. Magkaiba ang Bible description sa prescription. Tatandaan mo yan. Hindi porket nakita mo sa Biblia ay prescribe na agad yon ng Diyos. You get what I'm saying here? Unawain mong mabuti yan. Sayang ang utak mo kapag tinulugan mo lang yan.
Kung taga-subaybay ka ng channel na ito, may ideya ka na sa talinong taglay ng nagsasalita. Ngunit maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyong minsan hindi ko rin maintindihan ang mga tao, lalo ng mga kalalakihan? Bakit ang tao kapag tinuturuan mo ng tama at ng katotohanan, nagagalit sa iyo? Ngunit kapag mga kabobohan, kalokohan at mga kasinungalingan lang, dyan pa sila nakikinig talaga. Pilipino lang ba ang ganyan? Kasi kung oo, nakakahiya tayo. The point is, ang daming mas malalaking channel dyan na puro kababuyan lang ang itinatanim sa utak nyo. They are promoting sexual immorality. Tapos gustong gusto nyo yan. Gumising ka nga kung may pakialam ka sa buhay mo at may pagmamahal ka sa kaluluwa mo. Alam mong hindi mo dapat pinapakain yan sa utak mo. Ganyan ka na lang ba talaga habang buhay ka ng magiging parte ng mga taong may corrupted na kaluluwa? Ayaw mo bang maging exception sa karumihan ng mga tao? Gusto mo talaga kabilang ka sa kanila? Ikinaangas mo ba yan? Tapos ang dami pang nagyayabang sa comment section na ang dami raw nilang babae, pinagsasabay-sabay pa. Talagang nagpapahanga ang galunggong. Gusto ay kahangaan siya ng marami, nakakaawang nilalang. Yan na lang ba ang nagpapasaya sa iyo? Ang makuha ang approval ng mga tao? Subukan mo kayang kumustahin ang kaluluwa mo. Humihinga pa kaya yan? Baka patay na yan. Tapos wala kang pakialam kasi ang sarap-sarap ng laman. Mali ang priorities mo, iho. Sana kahit isang beses lang sa buhay mo, masumpungan mo ang Diyos. Tapos katukin niya ang puso mo para magising ka sa kamunduhang pinaggagawa mo. Alam mo ba ang dahilan kung bakit mahilig mambabae ang mga ganitong lalaki? Lalo na ngayon, kahit pangit, nangangaliwa na rin. Makinig ka, masakit itong mga susunod mong maririnig. Tingin mo ba isa kang alpa kasi marami ka ng naikamang babae? Isa kang mangmang kung ganyan ka mag-isip. Naghahabol ka ng babaeng maikakama. May kota ka ba? Para saan? Para magmukha kang matinik, maangas, gwapo, mapatunayan mong isa ka ring tunay na alpa. Nakakapagod naman ang buhay mo. Ang dami mong kailangang patunayan na wala namang kakwenta-kwenta at wala ka namang makukuha dyan. Habang yung ibang mga tunay na lalaki nakapagtayo na ng maganda at mapagmahal na pamilya, masaya na sila at higit sa lahat may kahulugan ang buhay nila. Tapos ikaw, pasok pa rin ng pasok sa mababahong butas. Pasok pa rin ng pasok sa malalansang butas. Ano ka daga sa imbornal? Diyan na lang ba talaga iikot ang buhay mo sa imbornal? Pasok dito, pasok doon. Ang dumi-dumi mo na, ang lungkot pa ng buhay mo. Nagpapanggap ka lang naman na masaya dyan. Pero sa totoo lang, pagod ka na at nauubos ka na sa mga babaeng yan. Pagkatapos ng isa, hanap ng bago. Yung kaluluwa mo nakatali na sa kung sino-sino. Kaya lahat ng trauma, madidilim na realidad at problema ng mga naikama mo, nararamdaman mo na rin minsan. Yung dumi ng isa, dumi mo na rin. Tapos magtataka ka kung bakit yung buhay mo ay masalimuot, walang kapahingahan at walang totoong satisfaction. Konti na lang mahuhulog ka na sa depression. Kung may pakialam ka pa sa sarili at sa kaluluwa mo, lumapit ka na sa Panginoon. Ang lalaking lulong sa libog, pabagsak ang buhay niyan. Tatandaan mo yan palagi. Walang lalaki na alipin ng libog ang naging masaya at satisfactory ang buhay.
Dahil ang lalaking lulong sa libog, walang kakontentuhan ang buhay niyan. Kaya nananatili ang malungkot habang nagpapanggap na masaya. Last is man's greatest downfall. Kapag nagpatalo ka dyan, babagsak ang buhay mo. Lahat-lahat ng nasa paligid mo ay apektado. Trabaho mo, karir mo, relasyon mo, pamilya mo, sarili mo, at kaluluwa mo. Makinig ka. Noong si David ay nangaliwa, pinatawad pa rin siya ng Diyos. Ngunit nabago na ang buhay niya dahil sa consequences ng ginawa niya. God's forgiveness is priceless, but consequences are expensive. Hindi ka naman siguro ganoon kabobo para gawing lifestyle ang kumana ng kumana ng iba't ibang babae. Wala kang mapapala dyan. Sinisira mo lang ang kaluluwa mo. Pag-akyat mo sa langit, tatanungin ka ng Diyos, anong ginawa mo sa lupa? Anong isasagot mo? Wala. Tumira lang ng tumira ng babae. Mahiya ka naman. You are a creation of God Himself. Ginawa ka pang ang kawangis niya. Tapos ganyan lang ang gagawin mo sa sarili mo. Kapatid, makinig ka. Hanggat humihinga ka, hindi pa huli ang lahat. Maging ako man ay marami ring pagkakamali sa nakaraan. Ngunit isinuko ko lang ang buhay ko kay Kristo. Surrender your life to Jesus. Wala akong pakialam kung ano pa mang religion o pinaniniwalaan mo sa buhay. There is only one living God, that is Jesus. At hindi ako makikipagdebate tungkol dyan because Jesus is the truth, the way, and the life. And you cannot debate the truth, you can only accept it. Make sense, hindi ba? Corny at weird pakinggan kapag wala kang Diyos sa buhay. Ngunit ganyan talaga ang magiging tingin ng mundo sa iyo kapag na kay Kristo ka na. Alalahanin mo ito. Mas may kasiguraduhan pa ang kamatayan mo kaysa ikasal ka o tumama ka sa loto. Kaya seryosohin mo ang kaligtasan ng kaluluwa mo at ang relasyon mo sa Diyos. This is a reminder for you. If you don't like your life, give it to someone who loves to have it. That's Jesus. Seek Him, surrender to Him, and live a righteous life through Christ.